Morning! Oh, syempre tinetest ko muna kayo. Baka di kayo nakikinig eh. Good afternoon, church! Good afternoon! Grabe, nakita niyo ba yung nagagwapuhan at nagagandahan kanina dito sa harap? Di ba? Pero syempre, mas pogi ako. Yes, gano'n, di ba? Amen! So today, nagagalak ako kasi halos mapuno na yung mga upuan natin dito, di ba? Sino ulit yung mga first-timers dito? Taas kamay. Ayan, so kayo po ay mahal, mahalaga, at welcome kayo dito sa Hope Bataan Family. Palakpakan naman natin sila, church. Ayan, nakakapanibago ulit na umakyat dito sa stage after 2 months. Parang after 2 months ako umaakyat dito sa stage para mag-share ng Word of God, no? Noong nakaraang youth service, sino yung nag-teach dito sa harapan? Si Pastor Lucky. Ano yung tinuro ni Pastor Lucky? Glow in the... glow in the darkness. Glow in the dark, magliwanag sa kadiliman. Di ba? Kanina, alam nyo, habang nagbabasa ako ng teaching ko, may naisip akong kanta about dun sa glow. Gusto nyo ba marinig? Siyempre, gusto nyo. Ganito yun. No? Alam nyo ba yung Colgate na patalastas? Sabi niya, glow, 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 glow every day. Glow, glow, glow to keep the enemies away. Amen? So, syempre, kailangan magliwanag tayo para yung kadiliman nawawala. Amen? Ngayong araw, after ng glow, gusto ko namang ituro sa inyo isa sa pinakamahalagang dapat ang Kristiyano is na tututunan natin tong bagay na to. It's all about grow. Kung may glow, may grow. Sa Tagalog ng grow, Paglago, paglaki. So, ngayong araw na to, bago ko i-share sa inyo, syempre, we love to pray, right? Let's bow our heads, let's close our eyes, let's pray. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa hapon na ito, na idinako mong yung mga anak sa sambaang ito, Panginoon. Lord, today, as I share your word, Panginoon, bigyan mo po ako ng lakas ng loob, ng courage to not compromise the word of God, Panginoon. But Lord God, teach me to share this message with clarity, with purity, with integrity, with humility. At dalangin ko, Panginoon, na maisabuhay ito ng aking mga kapatid. Hindi lamang papasok sa kanilang mga tenga, Panginoon. Bagkus, Lord God, ito'y makakatulong para sa kanilang paglago at sa kanilang paggrow, Panginoon. Lord, maraming salamat. This is all I ask and pray in Jesus' name. Amen. So ngayong araw, ang topic natin, it's all about grow. Nakita nyo ba yung halaman dyan sa may na may kamay na ganyan? Ano yung, syempre halaman, alam naman natin yung halaman ay lumalago, lumalaki, nag-grow. Ang tanong, may sagot dapat. Sasagot kayo Kayo ba mga kabataan ng Hope Bataan, lumalago ba kayo? Amen. Parang dito si Kuya lang. Lahat ba ng kabataan sa Hope Bataan ay lumalago? Amen. Siyempre, kapag lumalago ka, dapat nakikita sa panlabas at panloob. Pogi ba ako sa paningin nyo ngayon? Amen. Di ba? Siyempre, kapag tayo lumalago, dapat nakikita sa ating physical na pangangatawan on how we live, on how we act, on how we speak. Pero, para mas maintindihan natin yung ibig sabihin ng grow, ito yung definition ng grow. Basa. 1, 2, 3, go. Increase ayon kay Oxford Dictionary. Yung pangalawa, to spring up and develop to maturity ayon naman kay Merriam-Webster Dictionary. So ngayon, ang ibig sabihin pala ng grow, become larger, lumaki, greater over a period of time. Ibig sabihin, may pagdagdag, increase, o kaya develop maturity. Sa atin bang mga Kristiyano, nagde-develop ba yung maturity natin sa paglakad natin sa Panginoon? O tayo'y nananatili pa rin ng mga baby? Baby ko si kulot. Nananatili pa ba tayong baby sa pananampalataya natin? O tayo ay lumalago the more na nagbabasa tayo ng Bible? Sino dito nagbabasa at nagde-devotion every day? Ang tanong, nag-grow ba tayo pag nagbabasa tayo ng Bible? Spiritually, yes.
Sabi ni Ate Jobel, physically, nakakatulong din naman, di ba? Pero syempre, nasa sa atin pa rin kung susundin natin yung sinasabi ng Bible. So, nararapat tayo mga Kristiyano, hindi lang tayo nananatili sa pagiging sanggol sa pananampalataya. Bagkus, dapat lahat tayo lumalaki, lumalago, at nag-grow. Kasi sabi dito, bilang isang Kristiyano, isang natural na bagay sa atin ang paglago o ang pag-grow. Dahil nagpapakita ito ng maturity kung gaano nga ba tayo kalalim at katibay sa ating pananampalataya. Nagsimula tayo bilang mga Kristiyano parang isang sanggol na umiinom ng gatas. Nung baby tayo, ano yung iniinom natin para lumaki tayo? Gatas. Yung pinagbanlawan ng bigas. Di ba? Pero yung natural na iniinom ng sanggol, gatas. Kasi nga, sabi dito sa unang Pedro chapter 2, verse 2, basahin nating lahat. Upang lumago kayo hanggang makamtan nyo ang ganap na kaligtasan. Hanggang ngayon ba, gatas pa rin yung iniinom natin? Physically, umiinom pa ba kayo ng gatas? Pwede. Diba? Umiinom pa tayo ng gatas, pero mas yung kinakain natin ngayon, solid foods na. Kumakain na tayo ng gulay, kumakain na tayo ng baboy, manok, chichirya, di ba? Amen. Kaya ngayon, patuloy tayo sa paglaki natin, sa paglago natin, tumatanda din tayo over a period of time. Alam nyo ba, naalala ko yung ako nung 2018, story time tayo, ako nung 2018. Siyempre, kakapasok ko sa church, medyo, alam nyo naman, dalagang Filipina ako dati, di ba? Alam nyo naman na hindi naman yung growth, hindi naman isang mabilisang proseso yon. Pero alam nyo ba, pinagmamalaki ko dati, 3 times akong nagde-devotion sa isang araw. Nagsisend ako ng devotion ng 3 beses sa isang araw. Pero alam nyo yung masakit na part doon? Hindi ko naiintindihan yung sinesend kong devotion. Hindi ko naiintindihan yung mismong konteksto nung binabasa ko. Saktong pag maganda yung verse, lalagyan ko ng, ayan, ini-encourage ko po kayo mga kapatid na we can do all things through Christ. Pero hindi ko naiintindihan kung ano talaga yung pinaka-konteksto ng bagay na yon. Ang tawag ko doon, growth pretending. Kung may great pretending, may growth pretending. Yung akala mo, lumalago ka, pero nagpe-pretend ka lang naman na nag-grow ka. Diba? Yung minsan, kapag after ng HSC, sobrang naglalagablab yung pananampalataya mo eh. Dahil magdi-devotion ako, tapos mga 1, 2, 3, 4, 5 days, ganda, dire-diretso yung devotion mo. Pero yung sakal pa lang, growth pretender. Akala mo, totoo ka. Ang hindi mo alam, niloloko mo lang din pala yung sarili mo. Kasi hanggang 1 linggo lang yung growth na akala mo, growth talaga. Pero hindi naman pala talaga. Parang ikaw, pinaasa niya. Oh, di ba? So may mga bagay sa buhay natin na lagi niyong tatandaan, kailangan umalis tayo dun sa comfort zone natin. Kasi walang paglago dun. Kaya nga ako nung 2018, nakala ko matatag na akong Kristiyano. Kasi sino nakaranas dito nung naging Christian ka, parang yung unang-unang mga days mo bilang Christian, parang naglalagablab ka, nagiinit ka, taas kamay, sino nakaranas nun? Lalo na nung fire starter na youth camp. Ayan, dami nakarelate Di ba? Di ba nung nag-youth camp tayo, sobrang afternoon, parang napaka-eager natin na mag-serve, parang yung devotion natin, ayaw na nating matapos. May nakita pa nga ako sa GC namin, ganyan yung devotion, no? Di ba? Tapos after 2 weeks, yung devotion, wala na, hindi na nagparamdam. Ginost na ulit yung GC, ginost na ulit yung life group leader. Di ba? So, minsan nakikita natin na yung growth natin, hindi pala siya totoo. Akala natin nag-grow tayo, pero hindi naman pala talaga. Kaya nga sabi dito sa Hebreo chapter 6 verse 1, basahin nating lahat. Kaya bilang matatagal ng sumasampalataya, dapat na nating iwan ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo. Tungkol sa pagsisisi at pagtalikod sa mga bagay na walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Amen. So malinaw na sinasabi dito,
kayo bilang matatagal ng sumasampalataya, iwan na ninyo ang panimulang aralin tungkol kay Kristo. Ibig sabihin, kailangan na natin ng growth. Mamaya, malalaman nyo kung saan dapat tayo magkaroon ng growth sa mga aspeto ng buhay natin. Ngayon, ang tanong sa atin, sino sa inyo ang gustong lumago sa pananampalataya bilang Kristiyano? Taas kamay. Amen. I hope and pray na lahat tayo, dinidesire natin na lumago tayo sa pananampalataya natin. Kasi, tandaan nyo to, ang Diyos, hindi niya kalooban para sa atin na hindi tayo lumago. But the will of the Lord for us is to grow in our maturity and in our relationship with Him. Amen? Stagnancy, isa sa mga bagay kung bakit hindi lumalago ang isang Kristiyano, kasi nagiging stagnant tayo o nagiging, yung para bang naglalaro-laro lang tayo sa pananampalataya natin. Yung para bang wala tayong ginagawa na magpursige tayo para lumago tayo sa pananampalataya natin. And that is not a good sign na tayo bilang Kristiyano, hindi tayo lumalago. Pangalawa, fear of failure. Minsan, kaya ayaw nating lumago sa pananampalataya natin kasi natatakot tayo na baka hindi naman natin magawa yung isang bagay na gusto nating gawin para lumago tayo. Example, sabi ni pastor, mag-praise and worship leader ka. Ayaw mo kasi natatakot ka na. Ano mangyari? Baka wala ka sa tono pag kumanta ka. Baka yung mga tao hindi sumabay sa'yo. Baka sintonado ka. So maraming mga bagay sa ating mga Kristiyano na nagiging dahilan para tayo ay hindi lumago. Sobrang dami. Kung iisa-isahin natin, hindi tayo talaga lalago. Kaya nga tandaan nyo ito mga kapatid. Wag nyong sinasabi sa sarili nyo na okay na to. Ganto na talaga ako eh. Kasi naniniwala ba kayo na kaya kayong gawing flexible ng Panginoon? Na kaya kayong tulungan lumago ng Panginoon? Kaso tayo minsan mga tao, tinutuldukan na natin yung mga sarili natin. Ano lagi nating sinasabi? Hanggang dito lang ako. Yung pa nga sinusubukan, hanggang dyan ka lang. Yeah? Kaya minsan kapag may naririnig ako na, hindi, hanggang dito lang yung kaya ko eh. Hello? Kung nananampalataya tayo sa Panginoon, we can do all things through Christ who strengthens us, sabi sa Philippians 4:13. Amen. Kasi kung tunay tayong nananampalataya sa Panginoon, dapat alam natin, yung Diyos na pinaglilingkuran natin, kayang gawin lahat ng bagay. Kayang gawin lahat ng mabubuting bagay, lalo na sa mga taong umiibig sa Kanya. Amen? Tapos minsan, tayo mga tao, pag tinutuldukan na natin yung growth natin, na sinasabi mo hanggang dito ka lang, tapos yung minsan, yung dasal mo, kapag nasa prayer meeting ka, here I am, send me. Alam niyo yung sinasabi ni Pastor? Oxymoron. Thank you, Pastor Lucky. Parang contradicting. Na nagdadasal tayo na here I am, send me, pero tinutuldukan natin yung sarili natin sa paglago natin bilang Kristiyano, bilang isang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Sabi nga dito sa isang picture na nakita ko sa Facebook, sabi niya, there is always room for improvement. Never settle for ganito na talaga ako eh. We need to develop a growth mindset. Amen? Kasi minsan, tayo mga tao talaga, akala nyo kasi yung limitasyon nyo, naaabot nyo na. Pero hindi nyo man lang tinitingnan kung ano yung capabilities na meron kayo at yung kapasidad ng Panginoon para palawakin yung mga bagay na kaya nyong gawin. Amen? Actually, yung si Rubilin, testify ko sa inyo si Rubilin, dati ayaw magsalita niyan dito sa harap. Kasi nga daw, sinasabi sa kanya ng mga tao, ang bilis niya magsalita, tapos kala mo nasa palengke siya kapag nagsasalita siya. Oh, bilila kayo naman ako sa tilapia! Pero, dahil gusto niyang lumago sa pananampalataya niya, nagtiwala siya sa Panginoon. Nakita niyo ba siya ngayon magsalita? Praise God, palakpakan natin yung Panginoon. Tignan niyo kanina, sinabi niya bigla, napakaganda ko, sabi niya. Pero maganda naman talaga si Rubilin, amen? Diba? Kasi, the more na nagtitiwala tayo sa Panginoon at alam natin na kaya tayong palaguin ng Panginoon, well, the good thing is kaya talaga nating lumago sa pananampalataya natin.
Sa tingin nyo ba, yung mga leaders na naglilingkod sa church, sa tingin nyo ba lahat yun, kaya nilang gawin yung mga bagay na ginagawa nila ngayon? Hindi. Dati nga hindi rin ako makapagsalita dito sa harap kasi ako mismo natatakot ako sa mga tao. Isa pa, may kinakatakutan pa nga ako eh. Kapag bibili sa McDo, sa mga restaurant, sa mga fast food, hindi ako maka-order, naninigas yung bibig ko. Sabi ko nga, alam niyo ba, sinasabi ko, may social anxiety ako. Tapos ayaw maniwala ng mga tao. Pero pagdating na dun sa counter, hindi ko na alam yung ordering ko. Lalo na wala akong salamin, malabo na yung mata ko. Di ba? So sometimes, in order for us to grow, kailangan lang nating live by faith, not by sight. Diba? Kailangan nating magtiwala sa kung sino yung tumawag sa atin. Kasi kapag tinawag ka at pinili ka ng Panginoon, maniwala ka, magtiwala ka, lalago ka. Amen? Amen. Kaya ako, simula ngayon, kapag magpupunta kami sa McDo o kahit sa anong restaurant, ako na ang o-order. Okay? Hindi, pagbili lang. Alam nyo ba, nung last kaming kumain nila, Pastor, sa McDo, pinabot nila sa akin yung gravy, nanginginig pa ako, ayaw ko pang kunin eh. Kasi natatakot ako. Di ba? Pero hindi magandang bagay yon. Huwag niyong gagayahin, okay? Huwag naman pero huwag ka namang hihingi ng gravy sa McDo. Hello, pengi gravy sa McDo. Huwag naman yung sobra-sobra. Okay? Hindi rin maganda yon. Mapalabasin ka bigla sa McDo. Okay? So, eto din yung isa sa mga bagay kaya hindi tayo lumalago. Consistency over intensity. Sa umpisa lang tayo magaling. Sa umpisa lang lahat matamis. Sa umpisa lang lahat masaya. Pero walang consistency kaya hindi tayo lumalago sa pananampalataya. Amen? O tama na, tapos na yung Hearts Day. Okay? Kung hindi kayo nakatanggap ng bulaklak, pasensya na lang. Okay? Kami din namang mga lalaki, hindi kami nakakatanggap eh. Diba? So mga kapatid, lagi niyong tatandaan, consistency over intensity. Huwag lang kayo yung malakas sa una, pero after doon, pag nasa gitna na kayo, lelemya-lemya na kayo. Kailangan, mabagal man ang takbo, aabot ka pa rin sa finish line. Amen? Ang growth, hindi nakukuha sa mabilisang paraan, but growth takes time, effort, perseverance, and a faith amidst every storm that we will going to face. Hindi madali yung pananampalataya natin. Hindi madaling mag-grow. Amen? Kasi, hindi to parang eroplano na pag nag-take off, diretso na sa pupuntahan. Tayo, may mga turbulence pa tayong pagdaraanan. Magiging bako-bako. Madaming hams tayong dadaan-daanan sa ating pananampalataya. Pero sabi ng Panginoon sa Roma 8:18, para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi mahihahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. The pain that we're feeling right now can compare to the joy that's coming. Tandaan nyo mga kapatid, maghirap man kayo sa pananampalataya nyo dito sa lupa, I assure you guys, pagpunta nyo sa langit, kasaganahan, wala nang sakit na mararamdaman. Puro kagalakan na lang mararamdaman natin kasi sasabihin ni Lord, well done, faithful servant. Amen? Sarap yata marinig nun, no? Ako din gusto kong marinig yun. Kaya kailangan, mag-grow muna tayo. Kasi kapag di ka nag-grow, sasabihin sa'yo ni Lord, you, wicked and lazy servant, dung ka sa nagliliyab na lawang apoy. Gusto niyo yun? Ayaw natin yung ganon. Gusto natin lahat tayo, sa langit tayo pupunta. Amen? Lagi nating pipiliin yung kagustuhan ng Panginoon kesa sa kagustuhan natin. Kaya hindi tayo lumalago kasi puro na lang yung gusto ko. Hindi yung gusto ng Panginoon para sa atin. Pinipilit kasi natin yung mga plano natin, pero dahil hindi ka looban ng Panginoon, hindi naman niya tinutupad sa ating mga buhay. Gusto nyo bang malaman kung ano yung perfect way para mag-grow tayo? Ano yung focus natin this 2024? Abide. Abide in Jesus. Sabi nga sa John 15:5, sabay-sabay nating basahin, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing.
Kung ihiwalay tayo sa Panginoon, kung ang isang sanga ay hindi konektado sa puno, anong mangyayari? Mamamatay, hindi lalago, hanggang dun na lang. Ayun yung walang growth talaga. Amen? Pero kapag tayo, nakakonekta tayo sa Panginoon, at lagi nating ginugusto, dinedesire na mag-grow, ano sa tingin nyo mangyayari sa atin? We will bear fruits. Fruits that will last until the end of time. Gusto nyo yon? Gusto nating lahat dapat yon. Amen? I believe that this is the year of growth and open rewards. As we continue to mature and grow in our faith in Christ, the gates of heaven will continue flooding us with open rewards. Amen? Ito yung pinarealize sa akin ng Panginoon. Kung gusto natin ng open rewards, kailangan lumago tayo sa pananampalataya natin. Kasi kapag hindi tayo lumago sa pananampalataya natin, paano tayo maniniwala na yung isang bagay makakamit natin? Tama ba? Kailangan nating lumago sa pagtitiwala natin sa Panginoon. So that yung mga bagay na hinihingi natin, matanggap natin. Even corn beef nga, sabi ko, gusto ko nung Delimundo corn beef. Kinabukasan may corn beef nga. Diba? Nakain na namin ni Pastor. Sobrang sarap. Kasi ito yung mga bagay na gustong iparana sa atin ng Panginoon, pero dahil tayo, naglalagay tayo ng wall sa Kanya, hindi niya mabigay-bigay sa atin. So tayo mga Kristiyano, kailangan nating lumago sa pananampalataya. Parang ito yung parang ito yung Panginoon, hinahawakan niya tayo kagaya nung dito sa picture na ipapakita sa atin. Yung Panginoon, magsisimula siya yung paghawak niya sa atin sa isang buto. Itatanim niya tayo sa lupa, sa anong tawag doon? Flower pot. Hanggang kapag medyo malaki na tayo, ililipat niya na tayo sa lupa, sa matabang lupa. Didiligan niya tayo, lalagyan ng fertilizer hanggang sa lumago na tayo, lumaki na tayo, hanggang sa meron na tayong mga bunga, may mga prutas na tayong magaganda. Amen? Ngayon, kung gusto niyong lumago, I want to share the 5G for us to grow. 5G. Kapag 5G ba yung signal natin sa cellphone, mabilis ba? So kapag ginawa nyo tong 5G na to, mabilis din yung paglago nyo. Amen? Excited na ba kayo? Point 1. Set a goal. Para lumago tayo bilang Kristiyano, kailangan natin ng goal sa buhay natin. Hindi lang tayo yung bira ng bira, atake ng atake, pero wala tayong sinusunod na goal sa buhay natin. Isa sa mga natutunan ko kay Pastor, pero nahirapan din akong i-apply sa buhay ko, yung nagsiset siya ng alarm. Nagsiset siya ng alarm ng mga goals niya every day. Kung anong oras, actually may 3 p.m. siya na prayer time, may 6 p.m. siya na may time siya na devotion with his wife, with Ate Chow-Yen. So kailangan para sa atin, para lumago tayo, dapat may sinusunod tayo na goal sa buhay natin. Huwag lang tayo lagi gawa ng gawa, pero hindi natin nakikita na may na-accomplish tayo sa buhay natin. Sa paglago, dapat may goal tayo kasi tinutulungan tayo nun maging consistent. Maging disiplinado sa mga bagay na ginagawa natin. Amen? Kasi mine-maintain nun yung good performance natin. Kapag na-remind kayo, eto sa araw na to may gagawin pala ako. Kailangan 7 to 7 yung prayer fast and fasting namin, hindi ako kakain. Nare-remind tayo kasi may goal tayo. Kapag may goal tayo, pag nakita nating na-accomplish yun, ano yung mararamdaman natin? Saya, fulfilling. Amen? Sabi nga dito sa Kawikaan 21 verse 5, sabay-sabay, ang gawaing plinanong mabuti at pinagsikapan ay patungo sa kaunlaran. Ngunit ang gawaing padalos-dalos ay maghahatid ng karalitaan. Kung gusto natin na yung mga plano natin ay maging maunlad, kailangan nating pagplanuhan at pagsikapan at dapat may consistency tayo dun sa mga goals natin. Amen? At syempre, hindi lang naman dapat sa goals lang. Kasi dapat yung goal, lagi nating kinukomit sa Panginoon. God, sa tingin mo ba tama tong goal kong ilalagay na to? Kasi kung kalooban mo to, so lalagay ko to, susundin ko to. Sabi nga sa Kawikaan chapter 3 verse 6, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. So sa goal na ginagawa mo, step by step, dapat lagi nating kinukomit sa Panginoon. Amen? Huwag yung, dahil ito yung gusto mo, ito lang yung ilalagay mo.
Pero makakasama naman pala sa atin to. Okay? Baka naman naglagay ka sa sa listahan mo ng mga goals mo. Every week kakain ako ng Samji every day. Hindi naman pala yun yung kalooban ng Panginoon. Sa tingin nyo ba lalago kayo? No, kasi hindi naman magandang goal yun para sa ating lahat. Amen? Pangalawa, get out of your comfort zone. Pangalawang G, get out of your comfort zone. Umalis ka dun sa lugar na panatag ka na. Sometimes you need to take risk. Gusto kong i-testify sa inyo itong dalawang kaibigan ko at brother ko dito sa church. Una, si Kuya Con. Si Kuya Con, yung nag-share kanina dito. Nakita niyo ba si Kuya Con na nakita niyo ba siya sa RTV? Yung anniversary? Nakikita niyo na ba siyang nagiging regular host na kapag youth service? Kapag may mga celebrations and events tayo? Amen? Kasi umalis siya sa comfort zone niya. Alam niyo ba yung sinasabi ni Kuya Con dati? Tutugtog lang ako. Hindi na daw siya aalis sa pagtugtog niya para sa Panginoon. Hanggang doon na lang siya. Yun yung sinasabi kong dinidiktahan natin yung sarili natin para hindi tayo lumago. Pero, isang gabi, sa isang napaka-unexpected na gabing yon, si Ubing, umiiyak. Sabi niya, hindi ko lang kaya mag-host ng RTV. Here comes Kuya Con to the rescue. Kahit na hindi niya kaya, naglakas loob siya. Naglakas ng loob si Kuya Con. Alam niyo nangyari? Yung 4 na linggo na RTV, siya yung gumawa. Amen. Praise God. Talagang kapag tayo, pinili nating sundin ang kalooban ng Panginoon, kahit nalabag sa kalooban natin, nakikita natin yung paglago sa pananampalataya. Amen? Ngayon, alam nyo ba kung ano na si Kuya Con? Kasing pogi ko na siya. Si Kuya Con ngayon, alam nyo ba, meron siyang 4 na grupo na tinetrain sa worship team. Sino yung mga tinetrain niya? Taas kamay. Diba ang dami ng tinetrain ni Kuya Con? Glory belongs to God alone. Kasi umalis si Kuya Con sa comfort zone niya. Dati lagi ko siya sinasabihan, sige Kuya Con, mag-share ka na, ganyan, ganon. Hindi. Hirap Lloyd eh. Tutugtog lang talaga ako, hindi ko kaya. Pero dahil umalis siya sa comfort zone niya, lumago siya. Amen? At yung prayer niya ngayon, nung prayer meeting, naalala ko talaga, sabi niya, Lord, ready na po akong maging life group leader. Amen. Praise God. Pangalawa, kilala niyo yung kumakanta kanina dito? Si Kuya Dale. Si Kuya Dale, ito rin, musician lang ako forever, sabi niya. Hindi na ako, dun lang ako, pastor. Talagang ito yung pusong bato talaga to. Talagang di mo alam dahil sa'yo. Talagang ayaw niyang lumabas sa shell niya. Ayaw niya talagang maging malambot. Sabi niya, si pastor na nga nagsabi sa kanya dati, mag-lead ka ng worship. Ayaw niya. Ayoko, pastor. Talagang tutugtog lang ako. Pero alam niyo ba, si Kuya Dale, ano na siya ngayon? Life group leader na siya. Praise God. Ngayon, isa na rin siyang band leader ng worship team natin. Amen. Nakikita nyo, kapag gumaalis ang isang tao sa comfort zone niya, sa shell niya, may paglagong mangyayari. As long as nagtitiwala tayo sa Diyos na siya yung may kapasidad para tayo ay palaguin. Amen? Na-excite ba kayo? Ngayon, lumabas na rin kayo sa comfort zone nyo. Kasi walang mawawala kapag kayo ay lumabas sa comfort zone. Pero, alam nyo ba, may magigain pa kayo na something. Amen? Kasi sila ngayon, ang dami ng open rewards na nangyayari sa buhay nila. Amen? Isa pa, the moment you stop learning, you stop growing. The moment na nilock up mo yung sa sarili mo na hindi ko kayang lumago, hindi ka na lalago sa pananampalataya mo. Kasi ayaw mo nang matuto. Ayaw mo nang kumilala, ayaw mo nang gumawa ng mga bagong bagay, it will turn into stagnancy. Mamamatay na yung pananampalataya na meron tayo. Kailangan, kapag umalis tayo sa comfort zone natin, magkaroon tayo ng growth on overcoming laziness. Amen? Umalis tayo dun sa katamaran natin sa buhay. Lalo na pag nagwo-worship tayo.
You do natural, supernatural will happen. Amen? Hindi yung nag-puspos na lahat ng tao, ikaw. We need to overcome laziness. Pangalawa, overcoming temptation. Sa pagkain, sexual immorality, pornography. Maraming mga bagay na kailangan nating i-overcome about temptation itself. Yung mga tao na laging nag-i-influensya sa atin na gumawa ng masama, we need to overcome that. Growth on serving in the life group and in the ministry. Huwag naman forever mag-attendi ka lang. Dapat ma-overcome mo yung sarili mo na kailangan one day, makikita ko yung sarili ko, nag-a-usher na ako, naglilinis na ako ng banyo, nag-aayos na ako ng upuan, nag-worship lead na ako. You envision yourself na gusto mo, lalago ka sa pananampalataya mo, hindi ka lang matatapos na nakaupo, nagpapainit ng puwet. Amen? Kailangan nating lumago. Yan ang kalooban ng Panginoon, period. Isa pa, pinakamahalaga sa lahat, growth in prayer life and devotion. Dito tayo nahihirapan. Yung magdarasal tayo, may prayer meeting tayo, dahil nakakaantok, sobrang mahabang magdasal ng isang tao, ayaw nyo nang magdasal, ayaw nyo nang umattend ng prayer meeting. We need to overcome that. Kahit umabot pa ng 30 minutes yung nagpe-pray, kailangan tayo, gising pa rin yung diwa natin. Kailangan nating ma-overcome yung prayer life natin. Kung gusto natin maging healthy, tayo mismo, dapat maging healthy tayo sa pagsagot ng Amen. Amen! 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 Amen. At syempre sa devotion natin. Sinabi ng leader mo, mag-journal ka. Para ba sa leader mo, kaya kanya pinag-journal? Hindi. Kasi gusto ng leader mo na makita niya na lumalago ka talaga na para someday mababalikan mo yung journal mo. Hindi yung magde-devotion ka pagkatapos ng isang chapter, maraming salamat Lord in Jesus' name, Amen. Tapos lalabas ka sa battlefield, ala ka man lang shield. Hindi mo man ginamit yung binasa mo para makover ka. Ngayon, pagkabaril sa'yo ni enemy, bang! Patay na. So minsan, kailangan nating seryosohin yung mga gantong nakakatawa, right? Pero ito, realidad ng Kristiyano. Sobrang hirap para sa atin ito. Bakit? Kasi nga, yung mga desisyon natin sa buhay, hindi natin inaayos. Isa pa, growth in connecting and engaging with fellow Christian and non-believers. Ito, gusto mo, yung mga kaibigan mo lang, yun lagi yung kasama mo. Ayaw mo nang sumama dun sa mga new believers. Kasi di ko naman yung kilala yung mga yan. Uuwi na ako, pastor, kasi ang daming tao. Amen. Di ba? So, kailangan tayo mismo, bilang Kristiyano, maki-engage tayo sa ibang tao. Hello, new believers! Hindi yung sama-sama kayo lagi, kayo nagtitipon, kayo magkakakilala, kaya yung iba, nakakala nila, sila lang din naman dito, paano pa ako mabebelong? Yung growth, hindi lang din pansarili, dapat pati sa komunidad mo. Amen? Huli, growth in disciplining ourselves using social media. O, wag kang puro ML. Gusto mong lumago, iiyak-iyak ka pag nag-worship, tas bang, 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 bang. Diba? Gusto mong lumago, pero 10 hours kang nag-ML, 10 hours ka nagpa-PUBG, 10 hours ka nagsi-COD, devotion mo, 5 minutes, inaantok ka na. Hello? It's contradicting. It's oxymoron. Amen? Kaya lagi niyong tatandaan mga kapatid, if you want growth in your life and you want fruitfulness in your life, get out of your comfort zone. Amen? Dahil sabi nga dito sa 2 Timoteo chapter 2 verse 15, pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos bilang isang manggagawa na walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katusan. Isa pa to. Pag mag-share ka ng gospel, ay, ayoko ni. Ikaw yung leader namin, di ba? Ikaw core team ka, di ba? Kapag kami nag-outreach, sige, ako magpapapicture ako na pero kayo yung magsimula. Huwag ganun. Tinawag kayo ng Panginoon para
ibahagi yung katotohanan, hindi para tumawag ng ibang tao, ibahagi yung katotohanan. Oh. Pag magte-testify kayo, mag-testify kayo. Ano ba dapat ikahiya sa katotohanan? Dati akong dalagingding. Dati ako nagchat-chat. 1, 2. May nakakaya ba doon? Pero kalma tayo. Kalma. Baby, kalma. Diba? So sa buhay natin, may dapat ba kayong ikahiya? Pero sabi nga ni Pastor, pag nagzuzumba ka, pero kapag sa church, makapagtaas ng kamay, tapos gusto mo nung ka pa sa sulok. Amen? Get out of your comfort zone. Amen? Pangatlo, be a God pleaser. Isa sa mga dahilan kung bakit ang isang Kristiyano ay hindi lumalago sa pananampalataya kasi gusto nating i-please yung mga kapwa natin tao. Gusto nating i-please yung mga leader natin. Gusto nating i-please si Pastor Lucky. Huwag ganun, baka matanggap namin yung reward namin dito sa lupa. Amen? Kaya tayo dapat maging God pleaser kasi iisa lang ang audience natin dapat. Hindi ko nga kayo audience eh. Ang audience ko si Jesus Christ. Because at the end of the day, pag namatay tayong lahat, ang kakaharapin natin hindi naman si Pastor Lucky, hindi naman si Kuya Mindong, hindi naman ako. Si Jesus Christ. Amen? So lagi niyong tatandaan, para hindi kayo madapa sa pananampalataya niyo, fix your eyes on Jesus Christ alone. Huwag kayong titingin dun sa crush niyo, kaya nag-worship kayo dito sa church. Okay? Huwag kayong titingin sa crush niyo, kaya uma-attend kayo sa church. Huwag kayong titingin, uy, magaling mag-drums so. Magpapaturo nga ako para kapag nagbanda ako sa school, magaling ako. Huwag ganun. Namamali yung motibo natin. Instead of being a people pleaser, kailangan nating maging God pleaser. Kaya minsan din nadadapa tayo sa pananampalataya natin at hindi tayo lumalago kasi kapag hindi natin na-please yung isang tao, nahihiya tayo to the point na magbabackslide tayo. Hindi na tayo magpaparamdam sa church. 'Di ba? Ito yung lagi niyong tatandaan mga kapatid. Yung pundasyon ng pananampalataya natin, ilagay natin sa Panginoon. Hindi sa tao. Hindi sa leaders nyo. Kasi yung yung paglago nyo, wala naman sa amin. Yung paglago nyo, hindi naman konektado. Pag kami lumago, lalago din kayo. Nasa sa inyo kung lalago kayo. Lalo na if you will fix your eyes on Jesus Christ. Hindi natin kailangan ng affirmation ng ibang tao. Ang kailangan lang natin yung affirmation ng Panginoon. Pang-apat, do and go. Do and go. Napakahalaga ng bagay na to. Action speaks louder than words. Hindi sa lahat ng bagay, tayo mga Kristiyano, gawa tayo ng gawa. Minsan, puro pananampalataya lang. Kuya Lloyd, nagdarasal naman ako, ba't hindi ko nakukuha yung mga open rewards ko? Because you're not doing something. Kaya minsan, hindi rin tayo lumalago kasi puro lang tayo dasal. Nagdadasal naman ako eh. Pero pagdating ng fasting, binebreak lagi natin yung fasting. Pagdating ng prayer meeting ng 1 to 5, lagi tayong wala. Kung gusto nating paglago, gaano man kahirap yung daan, kailangan nating suungin yung bagay na yon. You know why? Kasi sabi nga dito sa Galatia chapter 1 verse 10, huwag ninyong isipin na ang nais ko ay malugod sa akin ng tao. Hindi! Ang nais ko ay malugod sa akin ng Diyos. Kung ang ikalulugod ng taong hinahanap ko, hindi ako tunay na lingkod ni Kristo. Tandaan nyo to mga kapatid. Kung sinusunod natin ang kalooban ng Panginoon, nalulugod ang Panginoon sa atin. Kapag tayo, kumikilos tayo ng ayon sa kalooban ng Panginoon, nalulugod ang Diyos sa atin. Because we are not serving people, we are serving God. Pag sinabi ni Pastor na pumunta tayo ng prayer meeting ng 1 to 5, hindi si Pastor ang may kalooban, ang Panginoon. Kaya niya nga binigay sa atin yung message na yun eh. Pag magpe-prayer fasting tayo 7 to 7, wag nating baliin although kami tinamaan din kami doon. Kasi sinusunod natin ang kalooban ng Panginoon. We are not serving people, we are serving God. God and God alone. We have an audience of one. It's Jesus.
So sa mga bagay na ginagawa natin, sa mga bagay na ipinagdarasal natin, sa mga bagay na kagustuhan natin, do something. Huwag ka lang naghihintay na parang si Juan Tamad. James chapter 2 verse 26. As the body without the spirit is dead, so faith without deed is dead. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Balewala. Kaya mga kapatid, if you want to grow, do and go for the things that will glorify God. Amen? Sabi nga din dito, Romans 12 verse 1. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Kung iniisip mo at naniniwala ka na ang Diyos ay banal sa buhay mo, kailangan mo magpakabanal. How can you be holy? Worship the Lord. Do the will of the Lord. Do good deeds. Amen? Gumawa tayo ng mga bagay na kalugod-lugod sa kanyang paningin. Kasi ito ang kalooban ng Panginoon sa bawat panahon, sa bawat araw na kinaawaan niya tayo. Amen? At syempre, ang huling G natin, cultivate a heart of gratitude. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah. At the end of the day, lumago ka man, saan ka man dalhin ng Panginoon, gaano man kataas ang liparin mo, umabot ka man sa outer space, nagtrabaho ka man bilang astronaut, tandaan mo to, maging mapagpasalamat ka sa lahat ng bagay. Everything starts with thanksgiving. Magpasalamat tayo sa buhay, sa kalakasan, sa biyaya at pagpapala, pati dun sa mga bonuses na natatanggap natin mula sa Panginoon. Kasi hindi lahat ng tao nakakatanggap ng kung ano ang natatanggap natin. Amen? Ito nga yung yung kinanta ko kanina na gratitude, ayun yung nagpaiyak sa amin nung nasa Singapore kami. Talagang pagkatugtog ng kantang yon, hindi man namin alam yung kantang yon, yun yung nagpaiyak sa amin. Because we are grateful na dinala kami ng Panginoon dun sa lugar na yon. Not to brag about it, but to testify that God can do it to you as well. Basta matuto tayo maging mapagpasalamat. Amen? Alam nyo ba, isang araw, papunta yata kaming bineri ni Kuya Mindong nun. Nag-uusap kami habang nasa tricycle kami. Siya yung nagdadrive, ako nasa likod niya. Sabi ko, siguro Kuya Minds, no, kung hindi tayo naging Kristiyano, hindi natin nararanasan yung mga gantong bagay. Yung mga open rewards ng Panginoon. Diba? Kasi totoo yun. Baka kung hindi ako naging Kristiyano, hindi ako nakapuntang Singapore, hindi ako nagli-lead, hindi ako nagsasalita sa harap nyo. But because of the grace of the Lord, because of His love and mercy para sa ating lahat, napaka-bless natin kasi nandito tayo ngayon. Hindi ba karapat dapat na pasalamatan yung Panginoon? Amen. Hindi man sa material na bagay, but because you saw how God is capable of bringing us to something bigger and higher, we must give Him thanksgiving. Amen? So sa mga bagay na ginagawang maganda ng Panginoon, lagi nating tatandaan mga kapatid na magpasalamat tayo. Kung gusto nating lumago, kailangan mapagpasalamat tayo sa Panginoon. Because God sees our hearts. God sees the motive of our hearts. Kaya huwag tayong magtataka kung yung mga bagay na pinagdarasal natin hindi dumarating kasi mali ang motibo. Pero kapag tayo'y puno ng pasasalamat, ang tanging bagay na matatanggap natin mula sa Panginoon, pag-ibig niya, yung mga open rewards na nagmumula sa Kanya. Amen? Sabi nga dito sa Isaiah chapter 12 verse 4 to 5, in that day you will say, give praise to the Lord, proclaim His name, make known among the nation what He has done, and proclaim that His name is exalted. Sing to the Lord, for He has done glorious things. Let this be known to all the world. Every time that you will worship the Lord, magpasalamat ka. Every time that you will pray to Jesus, magpasalamat ka. Every time that you will come to the church, magpasalamat ka. Every time na may kakainin ka sa pagkainan, magpasalamat ka. Hindi lahat may pagkain. Hindi lahat tinatawag at pinipili ng Diyos.
So how come na hindi dapat tayo magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng bagay na natatanggap natin? He is worthy of our praise and adoration. He is worthy of our worship. He is worthy of all the glory. Amen? Actually, 5 lang yan. Pero may sinama akong isa. Mas malakas kapag 6G na. Amen? Ito yung pang 6G natin. Do not give up. Wag na wag tayong susuko sa pananampalataya na to. Because what God started, He will bring it to completion. Kung ano ang sinimulan ng Panginoon sa buhay natin, mga kabataan, tatapusin ng Panginoon. We are the generation na tinawag niya hindi upang umupo lamang. Tinawag tayo ng Panginoon para ipakita sa mundo that God is alive, that even in our young generation, in our young age, He can move, He can transform lives, He can change, revive, and renew us. Kaya mga kapatid, wag na wag kayong susuko sa pananampalataya. Baku-baku ang daan, magpatuloy lamang tayo. Mahirap man, iiyak man tayo, mapapagod man yung physical nating katawan, isa lang ang pinaniniwalaan ko. If you love God, you will serve Him with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Amen? Kaya mga kapatid, sabi sa isang Chinese proverb, be not afraid of growing slowly. Be afraid of standing still. Huwag kayong matakot sa mabagal na progreso. Dahil ang paglago ng mabagal ay paglago pa rin after all. Amen? Kaya na-amaze ako kay Lord sa lahat ng mabubuting bagay na ginagawa niya. Nung nakaraan lang, umiiyak kami. Umiiyak kami sa tuwa. Kasi alam niyo kung bakit? I want to testify. Yung matagal naming hinihingi na van, binigay na ng Panginoon. Yung mga bagay na akala naming hindi namin maaabot, naaabot natin dahil yung Panginoon ay sumasa ating lahat. Amen. Mabuti ang Panginoon sa ating lahat. Kung yung simpleng dasal na, Lord, here I am, send me. That's the moment na tatawagin ka ng Diyos para lumago ka. Kaya lagi kong dinadasal yon. It might be dangerous na kapag hindi natin pinanghawakan ng maayos, maaari tayong tumabla. Pero isang pinaniniwalaan ng aking pananampalataya. Kapag tinawag at pinili tayo ng Diyos, wala na tayong kawala. Amen? To conclude this, my teaching, yung 5G na yon, that's the practical ways on how we can grow. But the best way to grow is to abide in Jesus Christ. Kung gusto nating lumago hanggang sa katapusan at hanggang sa kanyang muling pagbabalik, manatili tayo sa pag-ibig niya, then apply 5G or 6G. Amen? Kaya nga sabi dito, when we abide to God and apply all these things, I believe we will encounter transformation and great revival within us. We can grow and God can help us to grow. Do not doubt what He can do in our lives. Hindi pa nabigo ang Panginoon at hindi tayo bibiguin ng Panginoon kailanman. Amen and amen and amen. Dahil sabi sa Philippians chapter 1, verse 21, sabay-sabay nating basahin. For to me, to live is Christ and to die is gain. Para sa akin, wala nang kapangyarihan ng kamatayan at kung mamatay man ako, kapakinabangan ito sa akin dahil makakapiling ko na si Kristo. Amen? Isa lang naman ang patutunguhan ng paglago natin, ang mabuhay at mamatay para sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi tayo nandirito para maglaro. We are not here not just to play around. We are here to serve God and to be called a Christian that is living as a Christian. Amen? As we grow, makikita natin na hindi tayo ang nabubuhay sa mga sarili natin, pero ang Panginoong Hesus na. It is His story. We grow for God's glory. We grow to make the world known that Jesus died for you, for us, so that the whole world can be redeemed from all of our sins, being a living testimony of His goodness, grace,
and mercy. Kung gusto nyong lumago, kailangan nating isurrender ang sarili natin sa Panginoon.